Ang aming nakita, ang aming narinig, ang aming ibinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. COMELEC at konsulada sa Hong Kong handa na para sa pagsisimula ng overseas absentee voting bukas. Final testing at sealing ng vote counting machines na gagamitin sa pagbubukas ng overseas absentee voting sa Sabado, isinagawa dito sa Hawaii. Pagdinig kahapon ng Senate Committee on Justice and Human Rights sa Kidapawan Incident, hindi pamumulitika ayon kay Senator Alan Peter Cayetano at Senator Coco Pimentel. Marahas na dispersal sa Kidapawan, hindi pa itinuturing na election-related violence ng Commission on Human Rights. Department of Budget and Management iginiit na hindi nagkulang sa pamamahagi ng mga pondo para sa El Nino Phenomenon Mitigation Programs. Ordinansa laban sa pambabastos sa mga babae sa Quezon City, suportado ng mga lalaki sa lungsod. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ika-8 sa buwan ng Abril taong 2016. Tayo po ay sabayang napapanood sa 1,360 satellite monitoring centers sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng live streaming sa www.untvweb.com. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Tulong muna bago balita! Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang sugatang motorcycle rider sa Apalit, Pampanga kaninang madaling araw. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang banggaan ng motorsiklo at bisikleta sa kahabaan ng MacArthur Highway sa Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga, pasado alas 2 kaninang madaling araw. Nadatnan ng grupo na nasa gilid na ng kalsada ang sakay ng motorsiklo na kinilalang si Ed San Yuson, habang dead on the spot naman ang nakabanggaan nito na si Jose R.D. Yanga na nakasakay naman sa bisikleta. Nagtamo si Yuson ng malalim na hiwa sa kaliwang mata, noo at mamamaga ng muka na kaagad naman binigyang paunang lunas ng UNTV News and Rescue Team at sakay nihatid sa Jose B. Lingad Hospital ang biktima. Ayon sa mga nakakita sa pangyayari, pauwi na si Yuson sa Makabebe nang biglang sumulpot ang bisikletang sakay si Yanga. Joshua Antonio, UNTV News, Worldwide. Tulong muna bago balita! Inusisa ng Senado kung saan napunta ang 19 na bilyong pisong pondo ng pamahalaan para sa mga lugar sa bansa na naapektuhan ng El Nino phenomenon. Ito ang balita ni Brian De Paz. Humarap sa Senado ngayong araw ang mga resource person mula sa DILG, DSWD, DBM, DENR, NEDA, NFA, Office of Civil Defense at Department of Agriculture upang ipaliwanag ang estado ng programa ng pamahalaan sa mga lugar sa bansa na apektado ng El Nino phenomenon. Pinagsabihan ni Senador Loren Legarda, chairperson ng Senate Committee on Finance, ang mga kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan na humarap sa hearing kung bakit tinipid ang pondo na inaprubahan ng Kongreso. Bakit kayo tipid ng tipid? Ang laki ng pondong hiningi nyo sa amin na binigay namin ng 2016 at meron pa kayong pagkukunang ilang bilyon mula sa Office of the President sa NDREAM Fund. That's my point. They are going to request additional funding for which will be coming from our QRF. That's when we utilize the QRF. Tinanong rin ni Legarda kung saan-saan ginamit ang may 19 billion pesos na inaprobahang pondo ni Pangulong Benigno Aquino III noong Disyembre 2015.
Ang naturang pondo ay nakalaan upang gagamiting panlaban sa epekto ng El Nino sa pamamagitan ng Cash for Work program na magsisilbing additional source of income ng mga magsasaka. Katwira naman ng Department of Agriculture, kailangan munang mag-request ang local government bago i-release ang pondo. Naniniwala naman ang National Economic Development Authority o NEDA na wala namang itinaas sa presyo ng bigas dahilan upang kapusin ng pagkain ang ilang magsasaka. Our assessment thus far shows that the government has succeeded in preventing a food shortage and keeping food prices, especially the price of rice, stable. But we need to do a better job in addressing the remaining gaps in the areas specifically of temporary income replacement. Sa kabila ng programa ng gobyerno sa mga rural areas na naapektuhan ng El Nino, may mga lugar pa rin sa bansa, partikular sa Mindanao, ang nasira ang mga pananim ng mga magsasaka. Kabilang sa sinasabing matinding naapektuhan ng El Nino ang North Cotabato at Maguindanao. Brian De Paz, UNTV News, Worldwide. Dumipensa naman ang Department of Budget and Management o DBM sa alegasyon na mabagal na pamamahagi ng pondo para sa El Nino Phenomenon Mitigation Programs. Ito ang balita ni Nel Maribuho. Pinabulaanan ni Department of Budget and Management Secretary Florencio Butchabad ang naging pahayag ni Vice Presidential Candidate Senator Alan Peter Cayetano na masyadong mabagal ang DBM sa paglalabas ng pondo para sa El Nino Mitigation Programs. Sa text message ni Budget Secretary Florencio Butchabad, sinabi nito na walang katotohanan ang akusasyon ni Cayetano. Ayon kay Secretary Abad, umaabot sa 10.97 billion pesos ang kabuuang budget para sa El Nino. Sinabi pa ng kalihim, bawat ahensya ay may kanya-kanyang pondo para sa calamity at emergency requirements na nakalakip na sa mga regular na budget nito. Bukod pa ito sa Quick Response Funds. Paliwanag ni Abad, ang mga pondong ito ay maagang naibigay sa mga ahensya ng pamahalaan. Halimbawa na lamang dito ang National Irrigation Administration na ayon sa datos ng DBM, nailabas na ang pondo noon pang Marso para sa irigasyon sa buong bansa na nagkakahalaga ng 11.8 billion pesos bukod pa sa 500 million pesos na QRF. Pagtitiyak pa ng Budget Secretary na kung kukulangin pa ang lahat ng pondong ito ay halos hindi pa nagagalaw ang pondong nasa NDRRMC at pwede itong pagkunan ng tulong para sa mga lugar na naapektuhan ng El Nino. Nakiusap ang DBM na huwag gamitin sa pamumulitika ang mga naghihirap nating mga kababayan. Sinabi naman ni Presidential Communications Secretary Sunny Coloma na kung may question pa ang mga senador, handa ang Malacanang na humarap sa anumang investigasyon na ipapatawag ng Senado ukol sa usapin ng pondo sa El Nino Phenomenon. Nel Maribuhok, UNTV News Worldwide. Samantala, hindi pa itinuturing ng Commission on Human Rights na election-related violence ang madugong dispersal sa mga nagprotestang magsasaka sa Kidapawan City. Ito ang balita ni Grace Cassin. Ayaw munang magbigay ng konklusyon ng Commission on Human Rights sa marahas na pagbuwag sa hanay ng mga magsasakang nagprotesta sa Kidapawan City. Ayon kay CHR Chairperson Chito Gascon, inaalam pa nila ang punot dulo ng insidente. Sinabi ni Gascon na 20 tauhan ng CHR ang nagsasagawa na ng investigasyon sa mismong lugar ng madugong dispersal. Nakikipag-ugnayan na rin ang CHR sa Kidapawan City Police upang kausapin ang mga residente sa lugar at maging ang mga nakakita sa pamamaril. Sinabi pa ni Gascon na binigyan niya hanggang ngayong linggo ang kanilang mga tauhan upang maisumite ang initial report sa insidente. Inaasahan din ni Gascon na bago matapos ang linggong kasalukuyan ay matatanggap na ng CHR ang report upang mapag-aralan at makapaglabas ng official report at rekomendasyon. Tomorrow, the fact-finding team should submit an initial report. But given the nature of what happened, I think we might need to continue further investigation beyond the initial report. Samantala, nagprotesta ang civil society group sa harapan ng head office ng Department of Agriculture upang hilingin ang hustisya sa mga biktima ng Kidapawan incident. Anila, ang karahasan ay bunsod na rin ang tumitinding epekto ng El Nino sa mga magsasaka. Hindi nga ho namin alam kung paano umaabot yung sinasabi nilang bilyong-bilyong piso ang inallocate para dito. Dahil nakikita ho namin sa report ng mga communities na
napakaliit lang ang dumadating, no? Grace Casen, UNTV News, Worldwide. Kapwa naman itinanggi ni na Senator Alan Peter Cayetano at Senator Coco Pimentel na isa lamang pamumulitika ang isinagawang hearing ng Senate Committee on Justice and Human Rights ukol sa Kidapawan Dispersal Incident kahapon. Ito ang balita ni Joey Domingo. Nanindigan sina Senator Coco Pimentel at Senator Peter Alan Cayetano na hindi pamumulitika ang hearing ng Senate Committee on Justice and Human Rights kahapon ukol sa Kidapawan incident na isinagawa sa Davao City. Paliwanag ni Pimentel, isang pressing issue ang kagutuman ng mga magsasaka at hindi rin makatarungan na hindi ito ikonsidera dahil lamang panahon ng eleksyon. Kung timing nagutom ang tao sa panahon ng eleksyon, hindi ibig sabihin nun i-dismiss natin yung daing ng mga kababayan natin na gutom dahil lang sa panahon ng eleksyon. Dagdag pa ng senador, bagamat naka-recess ngayon ang Senado ay naaayon pa rin sa batas ang naging pagdinig kahapon kaugnay ng dispersal sa protesta ng mga magsasaka sa Kidapawan City. Nasa Resolution number 9 ng Senate Rules ang nag-authorize na lahat ng Senate Committee na magsasagawa ng Senate hearing habang recess ang Senate kung ang layunin nito ay legislation. Para naman kay Cayetano, naging productive ang pagdinig. In the end, what did we find out? Number 1, may malaking problema sa El Nino. Number 2, natutulog ang national government. Number 3, ang PNP kulang din sa gamit kaya hindi sila makarespond sa sitwasyon na to. Nananawagan naman si Senator Pimentel kay Senator Juan Ponce Enrile na maghain na lang ng formal complaint ukol sa kanyang inihayag na usapin. Kahapon ay inihayag ni Senator Enrile ang pagkadismaya dahil sa tila bigla ang hearing at hindi pag-imbita sa kanya sa pagdinig. Personally, I did not receive any notice. They take others for granted as if they own the Senate. They do not own the Senate. They're senators, yes. But we are a collegial body. Sana si Senator Enrile, mag-formal complaint na lang siya, wag po sa media. It's not time for technicalities. Alam niyo naman, pagdating sa legal, I respect Senator Enrile, pero hindi legal at technicalities pinag-uusapan natin dito eh. Pinanindigan naman ng hepe ng probinsya ng Cotabato na tinamaan ng bala ang kanilang pulis mula sa mga rallyista at ang balang ito ay hindi galing sa kanilang mga kasamahan. We cannot give media report na hindi pa validated. Sa panig naman ng mga magsasaka, ayon pa kay Jerry Albozone, kontento siya sa naging pagdinig at umaasa siya na lalabas ang totoo para sa hustisya at matutugunan ang mga suliranin nilang magsasaka, lalong-lalo na ngayong panahon ng El Nino. Sa nangyari ngayong araw na to, kontento din naman kasi napansin din pala kami sa Senado. Mula dito sa Davao City, Joey Domingo, UNTV News, Worldwide. Patuloy na dumarami ang election-related incidents isang buwan bago ang halalan sa Mayo. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Umakyat na sa 6 ang validated election-related incidents isang buwan bago ang eleksyon. Ayon kay PNP, PIO Chief, Police Chief Superintendent Wilben Mayor, sa 65 insidente na naitala simula noong January 10, 6 ang election-related incidents. Kabilang dito ang 2 mula sa Region 4A, 2 sa Region 10, 1 sa Region 3 at 1 sa Region 7. Habang nasa 16 ang suspected election-related incidents at patuloy na iniimbestigahan, at 43 naman ang walang kaugnayan sa eleksyon. Karamihan dito is non-election related incident. So, ang ating pag-iimbestiga nga is in-depth investigation at tuloy-tuloy naman ang pag-iimbestiga natin at pagmamonitor sa mga galaw ng mga, lalong-lalo na yung mga, alam natin ng mga lugar na part dun sa election watch list of areas. Samantala, nasa siyam pa rin ang election watch list area at 85 naman ang private armed groups o PAGs na karamihan ay mula sa Mindanao at Southern Luzon. Sinabi ng General na bukod sa tuloy-tuloy nilang pagbabantay at pagdideploy ng mga tauhan, katulong ang Armed Forces of the Philippines ay nakikipag-ugnayan din sila sa publiko. Ang ginagawa natin ngayon is structure the organization and engagement muna sa publiko and with the participation ng community and non-government organization
and religious sectors. And kayo din, media, through daily information na pinapakita natin. Pinag-igting din ng PNP ang checkpoint sa iba't ibang panig ng bansa habang papalapit ang halalan. Kaya naman, umakyat sa 3,077 ang naaresto na lumabag sa election gun ban, kung saan pinakamarami pa rin ang sibilyan na nasa 2,961 at 24 ang pulis. Kaya't muling paalala ng PNP, iwasan ang pagdadala ng mga ipinagbabawal tulad ng baril, bladed weapons at maging ng firearms replica. Leia Ilagan, UNTV News, Worldwide. Bumuo ng monitoring team ang Commission on Human Rights o CHR na tututok sa mga paglabag sa karapatang-pantao na may kaugnayan sa idaraos na eleksyon sa Mayo. Ito ang balita ni Joanne Nano. Inilunsad ngayong araw ng Commission on Human Rights ang Bantay Karapatan sa Halalan, isang monitoring team na tututok sa anumang magagawang paglabag sa karapatang-pantao na may kaugnayan sa nalalapit na eleksyon sa May 9, 2016. Sa kasalukuyan ay nangangailangan ng Bantay Karapatan sa Halalan ng halos 10,000 volunteers na tutulong sa pagmamonitor. Katuwang rin ng CHR sa proyektong ito ang Philippine Alliance of Human Rights Advocates at ang Legal Network for Truthful Elections na siyang magtuturo sa mga volunteer ng mga kaalaman hinggil sa human rights at election monitoring. Ide-deploy ang mga volunteers sa iba't ibang CHR regional offices. Layo nito na bantayan at protektahan ng publiko sa anumang kaso ng human rights violation na posibleng mangyari bago at maging sa mismong araw ng eleksyon. Kaya kami, katulong ng COMELEC, ay tututukan po namin yung issue ng election violence at iba pang human rights violations nang sa gayon mapangalagaan at mapagtibay ang ating demokrasya. Nangako naman ng komisyon na bibigyan ng proteksyon ang sino man natatayong saksi sa alinmang kaso ng election violence na may kaugnayan sa paglabag sa karapatang pantao. Madalas, yung mga witnesses ay natatakot. Sa pamagitan nitong initiative na ito, gusto namin bigyan ng lakas ng loob ang mga witnesses na manindigan nang sa gayon ma-pursue natin yung cases as election offense. Ibig po sabihin nun, yung mga gumawa nitong mga paglabag sa karapatang pantao ay matanggal sa pwesto. Ang mga lugar na tututukan ng Bantay Karapatan sa Halalan ang mga itinuturing na election hotspot area kung saan mataas ang naitatalang election-related human rights violation. Ilan sa lugar na mahigpit na imomonitor ng CHR ang mga lungsod ng Maynila, Makati at Caloocan. Kasama rin ang mga probinsya ng Pangasinan, Cagayan, Zambales, Quezon Province, Cebu, Zamboanga, Compostela Valley, Maguindanao at iba pang mga lalawigan. Simula June 2015 hanggang March 2016, nakapagtala na ang CHR ng 49 na kaso ng pagpatay, assault at harassment na sinasabing politically motivated. Sa mga may nais na i-report hinggil sa anumang kaso ng paglabag sa karapatang pantao na may kaugnayan sa eleksyon, gayon din na mga gustong mag-apply bilang volunteer, maaari makipag-ugnayan sa Bantay Karapatan sa Halalan Operations Center sa numerong 294-8704 o bisitahin ang kanilang Facebook page. Joanne Nano, UNTV News Worldwide. Susunod sa ito ang balita. Mga plakang kinumpiska, planong i-donate ng Bureau of Customs sa Land Transportation Office. Ordinansa laban sa pambabastos sa mga babae sa Quezon City, suportado ng mga lalaki sa lungsod. Mga bagong reforma upang tuluyang mapababa ang bilang ng mga may hirap kailangan ng Pilipinas ayon sa NEDA. Akala mo, kaya mo ko? Magkasal ka na pag nakakahinga ka ba? Ano, ha?
Paano kung hindi na palalaro ang karahasan sa mga nanonood na kabataan? Tulungan mo ako, please! Parang ako, matutulungan mo ako! Ano ba yan? Sige, magpakabida ka ngayon! Kwarta o buhay niya! Kaya kaagapay ninyo ang MTRCB rating bilang gabay. Mga tumatakbo sa pagkapresidente sa May 2016. Jojo Binay, una. Miriam Defensor Santiago, PRP. Rodi Duterte, PDP Laban. Grace Poe, Independent. Mar Rojas Daang Matuid, LP. Roy Senieres, WPP, PMM. Isang paalala mula sa Commission on Elections. Tamang pagboto, tamang pagbilang. Mga tumatakbo sa pagka-vice presidente sa May 2016. Alan Peter Cayetano, Independent. Chis Escudero, Independent. Gringo Honasan, una. Bongbong Marcos, Independent. Lenny Robredo Daang Matuid, LP. Antonio Trillanes IV, Independent. Isang paalala mula sa Commission on Elections. Tamang pagboto, tamang pagbilang. Nagbabalik ang ito ang balita. Planong i-donate ng Bureau of Customs o BOC sa Land Transportation Office o LTO ang mga kumpiskadong plaka ng mga sasakyan. Kinumpiska ng BOC ang mga plaka matapos na bigong bayaran ng supplier ang tax at customs duties na nagkakahalaga ng 40 milyong piso. Ito ang balita ni Monokson. Posibleng sa mga susunod na mga araw ay makuha na ng mga motorista ang hindi pa na-i-release na mga bagong plaka ng kanilang mga sasakyan. Plano ng Bureau of Customs na i-donate na lamang ang mahigit 600,000 pirasong kumpiskadong plaka sa LTO. Ang mga plaka ay kinumpiska ng BOC matapos na hindi mabayaran ng supplier ang tax at custom duties na nagkakahalaga ng 40 million pesos. Ayon sa BOC, sinulatan na nito ang Department of Finance upang humingi ng pahintulot na ibigay na lamang ang mga plaka sa LTO kahit na hindi bayad ang tax at duties nito. Nakasaad sa batas na kapag itinuring na abandonado ang isang kargamento ay pagmamay-ari na ito ng gobyerno. Subalit hindi naman ito maaring ipa-auction ng BOC dahil mayroong nagmamay-ari sa mga plaka na nabayaran na sa LTO. LTO rin ang otorisadong mag-issue ng mga plaka at wala ng iba pang ahensya. Bakit naman natin i-auction may particular owner na naman ito So, alam na natin kung sino yung nag-order specifically. Kaya minarapat ng BOC na i-turn over na lamang ang mga plaka sa LTO kung papayagan ng Department of Finance. Lalabas na libreng makukuha ng LTO ang mga plaka kapag naibigay na ng BOC. Kaya't marami tuloy ang nagtatanong kung saan mapupunta ang perang ibinayad sa plaka ng mga motorista. Definitely, government, hindi ho namin aariin itong perang hawak namin. Because kami lang ang taga-regulate Magkakaroon ng desisyon ng korte dyan whether ibabalik ba namin doon sa nagbayad or ibibigay namin sa National Treasury. Siniguro naman ng LTO na hawak pa nila ang pera at legal din kung matutuloy na ibigay sa kanila ang mga plaka. Hulyo 2015 nang ipatigil ng Commission on Audit ang plate deal dahil sa nakitang irregularidad sa paglalaan ng budget. Mon Hokson, UNTV News Worldwide. Samantala, pinayagan na ng Land Transportation Office o LTO ang mga motorsiklo na gumamit ng LED lights, ngunit kailangang alinsunod sa alituntunin ng ahensya. Ito ang balita ni Monokson. Matapos ang serye ng mga konsultasyon sa mga motorcycle riders ay nagdesisyon ang Land Transportation Office na pahintulutan na ang paggamit ng LED lights sa mga motorsiklo. Marami ang tumutol nang ilabas ng LTO ang kautusan noong Enero, kaya naman naglabas ng guidelines upang bigyan ng linaw ang naturang issue. Ang bottom line dito, ang mga issuances ng LTO ay pakay lamang to promote road safety. No? Ang mitihin lang naman natin dito siguraduhin ligtas yung ating mga kababayan sa kalsada. Ayon sa LTO, maaaring gumamit ng mga LED light batay sa mga kondisyon ng ahensya.
Una, dapat ang LED light ay hindi nakakasilaw sa ibang motorista. Para sa headlight, dapat ay white at yellowish ang kulay, maaring maitutok pababa at walang blinker mode. Para sa tail light, dapat ay kulay pula lamang at walang blinker mode. Para sa signal light, ito ay dapat kulay yellow, amber o orange. Para sa brake lamp, dapat ay nasa likuran ng motorsiklo. Isang brake lamp lamang ang pinapahintulutan at dapat ay iilaw lamang tuwing magbi-brake ang motorsiklo. Pinahintulutan rin ang pagdadagdag ng mga ilaw basta't makasusunod ito sa alituntunin ng LTO. Kabilang dito ang parking lamp, fog lamp, number plate lights at auxiliary headlamps. Ikinatuwa naman ng ilang motorcycle group ang desisyon ng LTO. Humingi kami ng additional light kasi marami kasing mga bypass road, no? Na mga unlighted siya, walang ilaw. Subalit meron namang ilang grupo ang hindi pa rin kontento. There are things na hindi namin nakuha. Like for example, we were asking for a higher level of auxiliary lights. Hindi namin nakuha totally. Susubukan nila sumulat muli sa LTO upang ihingi ito ng pahintulot. Tanging mga LTO law enforcement officer at mga deputized agent lamang ang maaaring manghuli sa sinumang lalabag sa alituntunin. May multang 5,000 piso ang batas batay sa Joint Administrative Order ng DOTC. Mon Hocson, UNTV News Worldwide. Pabor naman ng maraming kalalakihan sa Quezon City na maipatupad ang ordinansa na magpapataw ng parusa sa sino mang mambabastos ng kababaihan. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Ngayon pa lang nag-umpisa na ang Quezon City Government na ilathala sa publiko ang ordinansang magpapataw ng multa at parusa sa sino mang mapatunayang ng bastos sa mga kababaihan. Mas pinaiigting pa ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang pagsusulong sa kaligtasan at seguridad sa mga kababaihan laban sa sexual harassment at violence. Sa Commonwealth Avenue, may mga banner na humihikayat na isumbong ang public space sexual harassment. Kung mapipirmahan na ni Mayor Herbert Bautista ang Gender and Development Ordinance, kauna-unahan ng Quezon City sa bansa na magpaparusa sa mga mambabastos ng kababaihan, lalo sa mga pampublikong lugar tulad ng mga transport terminal, palengke, sa labas ng paaralan at mall. Marami ng instances of public space sexual harassment and sexual violence. Kaso, walang batas na nagbibigay ng kaukulang parusa, no? Except yung violence against women naman na batas, yung VAUSI law kasi applies only to intimate relationships. Halimbawa ng paglabag sa Gender and Development Ordinance ay ang pagsipol, pagkindat, pananakot at stalking sa babae na may kaparusahan ng 1 hanggang 30 araw na pagkakabilanggo at may multang 1 hanggang 5,000 piso. Ang panghihipo o panananching ay may kaparusahang 1 buwan hanggang 1 taong pagkakakulong na may multang 3 hanggang 5,000 piso. Pabor naman ang lahat ng kalalakihang nakapanayam ng UNTV News Team sakaling tuluyan ng maipatupad ang ordinansang ito. Para maiwasan din yung mga hindi magandang gawain laban sa mga kababaihan na nababastos. Sa panahon ngayon talagang naglipa na yung mga masamang elemento, mga gumagawa ng hindi maganda. Number 1 sa mga kabataan, sa mga batang babae. Kaya para sa akin, pabor ako dun. Subalit may payo rin naman ng mga kalalakihan sa mga kababaihan upang hindi mabastos. Respetuhin nila yung sarili nila para igalang sila ng kalalakihan. Magdamit sila ng proper. Rosalie Cos, UNTV News Worldwide. Biyernes ng gabi, mahahalagang reviews ang ihahatid ng Manibela alas 6:30 ng gabi at ng Polewatch alas 7 ng gabi sa Intelligent Primetime TV ng UNTV. Congratulations, Kuya Daniel Razon, for receiving the Umaluhok Juan Commendation from the Lyceum of the Philippines University. This recognition is awarded to personalities who make a difference in the broadcast industry. Kuya Daniel was acclaimed for his selfless commitment to public service and for initiating broadcast programs aimed to extend assistance and promote public welfare. To God be the glory.
Ano meron? Ganda yata ng ngiti mo, ha? Wala po, kuya. Wala. Ano yan, love letter? Kuya. Siya na ba? Opo. Kilatisin mo munang mabuti. Puso? At isip. Luma na? Opo, tay. Alam mo, kung pipili ka ng kapalit niyan, dapat yung mas matibay. Yung maaasahan mo, umulan man o umaraw. Pero di ba, tay, pare-pareho lang po yung mga sapatos? Hindi, anak. Pare-pareho man silang pangsapin ng paa, magkakaiba ng katangian ng mga yan. Kaya nga dapat, matuto kang pumili. Mga kasangbahay, narinig niyo na ba? Kung hindi pa, naku, every Saturday na po ang ASOP by Request, 8 to 9 p.m. Kaya tuloy-tuloy pa rin po ang pagtanggap namin ng inyong mga request from A Song of Praise Music Festival. Kita-kita tayo tuwing Sabado, mga kasangbahay! Watch the happy people as they serve the community in Rotary in Action. Tuwing Sabado, alas 6:15 hanggang alas 7 ng gabi sa inyong Weekend Intelligent Primetime TV on UNTV. We will be featuring four sisters who are probably familiar to you guys already because they are our homegrown talents here, of course, in the Philippines and sa UNTV na. And now they have made it in the international music scene. So I'm sure excited kayo malaman kung sino sila. Score of 95.33%. Mataas yun! Mataas na! Watch ASOP Music Festival this Sunday on UNTV, your public service channel. Abangan ngayong Lunes sa 911 UNTV. Umaatikabong pagresponde sa sunog man o aksidente ng UNTV News and Rescue Team nationwide. Alamin ang isa sa mga matunog na pangalan ng grupo ng rescuers sa Quezon City. At survival tips na akma sa ating panahon. 911 UNTV, Lunes, alas 7 ng gabi sa Intelligent Primetime ng UNTV Live. Masakit ang tuhod at kasukasuan, hirap sa pagkilos, paglalakad at paggalaw, baka osteoarthritis na yan. Alamin ng mga makabago at epektibong pain management sa osteoarthritis. Kasama ng mga expert, Doctors on TV, Martes, alas 7 ng gabi.
Congratulations to UNTV 16 programs for earning the Anak TV Seal Award. A Song of Praise Music Festival, Bread and Butter, Cook It Right, Doctors on TV, Easy Lang Yan, Frontliners, Justice on Air, Kaagapay, Classroom, KNC Show, Munting Pangarap, Quick Action Team, Rise and Shine, Rotary in Action, Spotlight, and Truth in Focus were recognized for their informative and wholesome content. UNTV's child-friendly programs has been receiving the Anak TV Seal for 7 consecutive years. To God be the glory! Kasama ba ang inyong lugar sa dadaanan ng West Valley Fault? Sa lahat ng ating mga kababayan na naninirahan sa Metro Manila, ito ang mga barangay na madadaanan o malapit sa West Valley Fault. Sa Quezon City, Bagong Silangan, Bagong Bayan, Batasan Hills, Blue Ridge B, Libis, Matandang Balara, Pansol, White Plains, Ugong Norte, Loyola Heights, Pasong Putik Proper, Payatas, Marikina City, Barangka, Industrial Valley, Malanday, Tumana, Bagong Ilog at Ugong sa Pasig City. Sa lungsod ng Makati, East Rembo, Pembo, Rizal, Comembo, Taguig City, Bagong Bayan, Bagong Tanyag, Upper Bikutan, Central Bikutan, Lower Bikutan, Maharlika Village, Pinagsama, North Signal Village, Central Signal Village, South Signal Village, Ususan, South Daang Hari, at Muntinlupa City, Alabang, Bayanan, Buli, Kupang, Poblasyon, Putatan, Sukat, Tunasan. Pinapayuhan ang lahat na malapit sa West Valley Fault o may 5 metro ang layo mula sa fault line na kung maaari ay lumikas o kaya naman ay siguraduhing nakahanda sakaling lumindol. Laging tandaan na sa panahon ng kalamidad, mahalagang may kaalaman at abilidad. Isang paalala mula sa UNTV Live, ang inyong kasangbahay, kasama sa buhay. Sa ikalawang UNTV Cup Championship title ng AFP Cavaliers, mas malaking premyo ang maibibigay sa kanilang beneficiary. Makatanggap kami ng 3.5 million para sa AFP Educational Benefit System Office. This will translate sa pagtulong para sa mga scholars ng AFP, lalong-lalo na doon sa mga anak ng mga killed in action. Walang ibang tournament, walang ibang basketball game na nagbibigay ng ganitong tulong sa amin kundi ang UNTV. Ang Diyos na ang bahalang magsukli na itinulong ng UNTV sa AFP. Hardcourt action at serbisyo publiko mas paiigtingin sa next season ng UNTV Cup, ang Liga ng Public Servants. Lingkod, laro, laban. Nagbabalik ang Ito ang Balita. Patuloy nang nagsasagawa ng forum ang Department of Foreign Affairs o DFA upang ipaliwanag sa iba't ibang sektor ang issue sa West Philippine Sea. Ito ay sa kabila ng malawakang aktibidad ng China at pagiging operational ng isa sa mga itinayo nilang lighthouse sa reclaimed reefs. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Isang multi-sectoral forum ang idinaos ng Department of Foreign Affairs sa San Fernando City, La Union. Layunin nito na maipabatid sa ating mga kababayan ang issue sa West Philippine Sea, ang karapatan ng Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo at ang mga hakbang na isinasagawa sa usapin. Sa presentasyon ni Foreign Affairs Spokesperson Assistant Secretary Charles Jose, ipinaliwanag niya ang sovereign rights ng bansa sa ilalim ng 1982 United Nations Convention on the Laws of the Sea. Idinetalye rin ni ASEC Jose ang UNCLOS maritime entitlements ng bansa, gaya ng archipelagic baselines, exclusive economic zone at judicial continental shelf kumpara sa ginigit na entitlement ng bansang China batay sa kanilang 9-dash line map.
This issue is a matter of national interest. And because of the serious and far-reaching implications of this issue on the security and economy of our country, this issue will affect not only the present generation of Filipinos, but future generations as well. Tinalakay rin sa forum ang ginagawang harassment ng Chinese Coast Guard vessels sa mga Pilipinong nangingisda sa Scarborough Shoal at kung paano sila mapapangalagaan ng pamahalaan. Mga Chinese fishermen being protected by in Coast Guard nila, no? And we should also be able to do the same thing, no? Kaya dapat nating palakasin ang Coast Guard natin. Hindi pa, kaya ngayon, sabi nga ng BIFAR, no, ang binibigyan na ng payaw para mas malapit na sila dito mangisda. Una nang naghain ng reklamo ang Pilipinas sa United Nations Arbitral Tribunal ukol sa malawakang reclamation activities ng China sa West Philippine Sea. Ngunit sa halip na humarap sa korte, itinuloy pa rin ito ang paggawa ng artificial islands at kahapon nga ay sinimulan na nito ang operasyon sa lighthouse sa Subi Reef. Bukod pa ito sa 2 pang lighthouse na itinatayo sa Calderon at Mabini South Reefs. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, ang lighthouse ay itinayo upang masiguro ang safety and freedom of navigation para sa commercial users ng karagatan. Magugunitang sa lugar na ito nagsagawa ng Sea Patrol ang Estados Unidos na ikinagalit ng China noong October 2015. Samantala nakatakda namang magpulong sa araw ng Linggo sa Japan ang Group of 7 countries na itinuturing na pinakamalalaking industrial nation sa mundo. Inaasahang tatalakayin sa pulong ang maritime disputes at security sa Asia bilang tugon sa aggressive military posture ng China sa West Philippine Sea. Kasamang La Union News Team, Bernard Dadis, UNTV News Worldwide. Ipinahayag ng National Economic Development Authority o NEDA na upang mapababa ang bilang ng mga mahihirap ay kailangang ipagpatuloy ng susunod na administrasyon ang mga reforma na magpapalakas sa ekonomiya ng bansa. Ito ang balita ni Darlene Basingan. Nasa 26% ang poverty incidence ng Pilipinas ayon sa pinakabagong datos ng Philippine Statistics Authority. Hindi ito umabot sa target na mababa sa 23% sa ilalim ng Philippine Development Plan. Ayon sa NEDA, ang malaking pagbaba sa bilang ng mga mahihirap sa bansa ay posibleng maabot kung ipagpapatuloy ang pagpapatupad ng mga reforma at gagawa ng bago na tututok sa mga problemang kinaharap ng Pilipinas. Ilan sa reformang maaaring ipatupad ng susunod na administrasyon ay ang pagtutok sa pagpapalago ng ekonomiya ng bansa at siguruhin makikinabang dito ang mga mahihirap. Mahalaga rin na maisaayos ang mga infrastruktura tulad ng mga kalsada at railway system. Pagbuo ng mga programa at pulisiya na magsisilbing proteksyon ng publiko laban sa kalamidad, sa sakit at pagkakaroon ng peace and order. Dapat rin maipagpatuloy ng susunod na administrasyon ang pamumuhunan sa mga pangangailangan ng mga mamamayan. Investments in health and education will ensure the availability of a healthy, highly trainable and skilled labor force, allow the poor to benefit more from growth, and foster the development of a more entrepreneurial society. Ayon sa NEDA, kung maisasakatuparan ito ng mga susunod na administrasyon, malaki ang posibilidad na tanghalin ng Pilipinas na high-income country sa loob lamang ng 25 years. Tataas rin ang kita ng mga Pilipino at makikinabang rin ang mga mahihirap kung malago na ang ekonomiya ng bansa. That if strong growth is accompanied by reductions in inequality, poverty could be eradicated even before 2040. In other words, this will only be obtained if economic growth continues to be robust and inclusive. Darlene Basingan, UNTV News Worldwide. Naglabas na ng subpoena ang Department of Justice o DOJ para kina Kim Wong at Wei Kang-soo kaugnay ng isinampang reklamo laban sa kanila ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Pinahaharap ang dalawa sa preliminary investigation ng money laundering case sa April 19, ganap na alas 10 ng umaga. May kinalaman ang reklamo sa $81 million na ninakaw sa Central Bank ng Bangladesh. Una ng sinumpina ng DOJ ang tinanggal na bank manager ng RCBC Jupiter branch na si Maya Santos de Guito at pinahaharap naman sa isang hiwalay na investigasyon sa April 12.
Nahaharap sa 3 counts ng kasong graft ng Office of the Ombudsman si North Cotabato Governor Emilu Mendoza. Ito ay kaugnay ng umano'y illegal na pagbili ng diesel fuel na nagkakahalaga ng 2.4 million pesos noong 2010 sa gasolinahang pag-aari ng kanyang ina. Ayon sa investigasyon ng Ombudsman, hindi dumaan sa public bidding ang procurement ng kulang na 50,000 litro ng diesel. Base sa resolusyon, hindi nagamit ng lokal na pamahalaan ng 1,000 litro ng diesel fuel na ang malaking bahagi nito ay ginawang cash umano. Samantala, itinanggi naman ng abogado ni Mendoza ang akusasyon at sinabing handa silang magpakita ng mga ebidensyang magpapatunay na walang nilabag na batas ang gobernadora. Handa na ang konsulada sa Hong Kong para sa pagsisimula bukas ng isang buwang overseas absentee voting. Mula sa Hong Kong, ito ang balita ni Victor Cosare, live. Yes, Victor. Monica, dito sa Bayanihan Center sa Kennedy Town, gaganapin ang overseas absentee voting dito sa Hong Kong. At kanina nga, isinagawa na ng Commission on Elections ang final testing and sealing sa mga vote counting machines. Sa final testing and sealing, susubukan ang mga vote counting machines kung gumagana ng maayos at tugma ang pagbasa ng mga ito sa boto ng mga botante. 10 test ballots ang ginamit sa testing. Pagkatapos maipasok sa makina ang lahat ng balota, kukunin ng mga Special Board of Election Inspectors ang mga balota at bibilangin ng mano-mano ang nakalagay na boto upang maikumpara sa electronic count. Dito sa Hong Kong, 10 makina ang gagamitin para sa 10 presinto. At sa isinagawang FTS ngayong araw, nagtugma ang manual count sa electronic count ng mga balota sa lahat ng presinto. Sa final testing and sealing, 0 ang lahat ng mga candidates diyan. Bago si selyuhan, walang boto. That means that the machines are all ready to be used during the actual election. Bukas, April 9, magsisimula ang overseas voting at matatapos ito hanggang May 9. Ayon kay COMELEC Commissioner Arthur Lim, handa na ang lahat para dito. Kahit ang amended general instructions para sa halalan ay tapos na. Matatandaan kinailangang amyendahan ng COMELEC ang general instructions para sa mga Board of Election Inspectors matapos magdesisyon ang Korte Suprema na nagsasabing dapat mag-imprenta ng voter's receipt ang COMELEC. Kung halimbawa sabihin ng botante, sabihin ng voter, hindi ito ang aking binoto. Bakit mali itong resibo na ito? I-record yun sa minutes. I-record ng chairman ng SBEI sa minutes nila na nagreklamo yung voter na yon, pangalan ng voter. Pero we do not expect that to happen because there is really a one-to-one correspondence between the machine and the receipt. Pagkatapos ng isang buwang botohan dito sa Hong Kong ay itatransmit naman ang resulta sa COMELEC upang maisama sa canvassing. Isa naman sa hamong nakikita ng COMELEC ay mapataas ang voters turnout. Samantala, isang babae naman ang ngayong araw pa lang ay nag-aabang na sa Bayanihan Center para mauna sa pagboto bukas. So kung i-make sure na ang first vote dito sa Hong Kong ay para kay Nery Colmenares for senator at saka sa Migrante Party List naman for party list. Talagang pinag-isipan ko kung paano maging first voter kaya may mga baon ako, ganyan. Meron din ako mga contingency plans, halimbawang umulan. Monica, nasa 93,000 ang registered voters dito sa Hong Kong at inaasahan nga ng Commission on Elections na sa loob ng isang buwang botohan ay aabot sa mahigit 50% ang boboto sa mga rehistradong botante. Monica? Maraming salamat sa iyo, Victor Cosare, live na nag-uulat mula sa Hong Kong. At sa kaugnay na balita, handang-handa na rin ang Konsulada ng Pilipinas sa Hawaii para sa pagsisimula bukas, Abril 9, ng overseas absentee voting. Ito ang balita ni RJ Alavaso. Nagsagawa ang COMELEC, katuwang ang DFA at ang Philippine Consulate dito sa Hawaii ng final testing at sealing ng vote counting machine na gagamitin sa pagbubukas ng overseas absentee voting sa Sabado. After the FTS, the VCMs will remain
sealed until the start of the overseas absentee voting. With that, welcome to the FTS of the VCMs of the Philippine Consulate General. Sa isinagawang testing ay nasubok mismo ng UNTV ang proseso ng pagboto. Sinabi ni Chairman Santos na handang-handa ng isagawa ang OAB dito sa Hawaii. Pinaliwanag naman ni Vice Consul Andrea Caimo ang mga paraan kung paano makakaboto ang mga kababayan natin sa Hawaii at maging sa iba pang American territory gaya ng Samoa. Pwede po kayong bumoto sa pamamagitan ng pagpunta dito sa consulate kung kayo po ay taga dito sa Oahu. Kung kayo naman po ay from the other islands or from American Samoa and French Polynesia, maaari nyo pong ibigay ang inyong sealed envelope dahil po ipapadala po namin yung mga balota ninyo sa mga addresses ninyo at pwede nyo po silang email back sa amin o kaya naman pwede nyo rin pong dalhin if you are a resident of Maui in our field voting venue. Ngayong halalan, target ng Konsulado ng Hawaii na mapatas pa ang voters turnout. Kaya naman, puspusan ang kanilang ginagawang panawagan sa ating mga kababayan na gamitin ang kanilang karapatan na magluklok ng mga nararapat na kandidato ngayong eleksyon. Mula rito sa Hawaii, RJ Alavazo, UNTV News Worldwide. at 28 araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon na naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumaldumal na pamamaslang. Alamin muna natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, ano ba magiging weather natin this weekend? Magandang gabi, Tony Reggie, ating mga kasambahay. Sa weekend natin, expect natin malinsangan pa rin ang ating temperatura, lalo na sa may area ng Mindanao at yung area din ng Northern Luzon dahil sa patuloy na pag-iral nitong ridge ng high pressure area. Wala tayong na-expect na bagyo o LPA na makaka-apekto sa ating bansa ngayong weekend, Tony Reggie. Ayan, kaya pwedeng pumunta sa Morong Star Beach Resort itong si Angela. Sige Ray, ibigay mo na ang kabuuan lagay ng panahon sa Magdamag. Narito po ang maglagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pong ridge ng high pressure area nakaka-apekto pa rin po umaabot sa area ng Northern Luzon. Samantalang yung easterlies o yung hangin na nanggagaling dito po sa may silangan ay nakaka-apekto naman po sa eastern section ng Pilipinas. Sa forecast po ng Pag-asa, ang area po ng Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon ay makakarans pa rin po ng magandang lagay ng panahon. May mga chance naman po na magkakaroon ng isolated thunderstorms. Mas malaki ang porsyento dyan po sa may area ng Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon hanggang sa riyon po ng Bicol. Sa Metro Manila, sa Southern Second City, maaari pong pumalos sa 34 degrees Celsius ang temperature tomorrow. Sa Tuigaraw po 36, 16 to 25 sa may area po ng Baguio at 33 degrees Celsius sa may area po ng Puerto Princesa sa Palawan. Ang area po ng Visayas, partly cloudy to cloudy skies at magkakaroon din po ng fair weather. May mga chance na magkakaroon po ng isolated thunderstorms sa Eastern Visayas, yung Samar at Leyte area. Sa Iloilo City, maaari pong pumalos sa 34 degrees Celsius ang maximum temperature. Metro Cebu 33, Tacloban City hanggang 32 degrees Celsius. Ang Mindanao po, makakaranas niya ng maliwalas na lagay ng panahon. Pero may mga tsansa po na magkakaroon man ng isolated thunderstorms dyan po sa may area ng Caraga. Yun hong area ng Zamboanga, Metro Davao hanggang 34 degrees Celsius ang maaari pong maitalang temperatura bukas. Sa Cagayan de Oro City hanggang 32 degrees Celsius. Ang ating pong sunrise, 5:47 a.m. at naman pong sunset, 6:09 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po't umaraw, huwag nating kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumana. Balik sa inyo dyan, studio. Maraming salamat, Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center.
Nagbabala ang mga otoridad sa posibleng pagsabog ng isang bulkan sa Mexico City dahil sa pagpapakita nito ng aktibidad sa nakalipas na araw. Samantala, patuloy ang isinasagawang anti-terrorism campaign ng Denmark laban sa mga pinaghihinalaang miyembro ng ISIS sa kanilang bansa. Yan at iba pang balitang abroad sa ulat ni March Navarro. Sa Denmark, 4 na hinihinalang may kaugnayan sa ISIS ang inaresto ng Danish police sa Copenhagen. Na-recover ng mga pulis ang ilang armas at mga bala sa mga inarestong sospek. Ngunit hindi pa malinaw kung nagpaplano ang mga sospek ng pag-atake bago sila mahuli. Ayon sa isang Danish intelligence service, mahigit 125 mamamayan ng Denmark ang pinaniniwalaang sumali sa ISIS matapos na magtungo sa Syria at Iraq. Ang pagkakaaresto ng 4 na pinaghihinalaang terorista ay bunga ng pagsisikap ng European authorities na buwagin ang terorismo kasunod ng pag-atake sa Brussels, Belgium at Paris sa France. Inako ng ISIS ang magkasunod na pag-atake na ikinamatay ng daan-daang tao. Sa Belgium, inilabas ng Belgian prosecutors ang panibagong mga larawan ng nalalabing suspect sa pambobomba sa Brussels Airport. Ang suspect na nakasuot ng puting jacket ay nakita sa mga CCTV na naglakad palabas ng airport matapos ang nangyaring pagsabog. Nanawagan na sa publiko ang mga otoridad sa mga posibleng nakakuha pa ng ibang larawan ng suspect na agad makipag-ugnayan sa kanila para sa agarang ikadarakip nito. At sa Mexico, nagbabala ang mga otoridad sa bantang pagsabog ng isang bulkan sa Mexico City. Ito ay dahil sa ipinakikitang mataas na level ng aktibidad sa paligid ng Popocatépetl volcano. Ayon sa mga volcanologist, napuno na ng lava ang inner crater ng bulkan at malapit na ito sa floor level ng main crater. Sa ngayon ay nasa yellow phase na o ika-4 na pinakamataas na warning ang alert level ng bulkan. Mahigit 50,000 residente sa 24 na bayan ang nanganganib sa volcanic gases at lava flow mula sa bulkan. Bunsod nito, naghahanda na ang mga lokal na opisyal sa lugar sa posibleng paglikas kung kakailanganin. March Navarro, UNTV News Worldwide. Maaari na matuto ng libre na makabagong agricultural at vocational courses ang mga anak ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng scholarship program ng Department of Agriculture. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Hinimok ni Committee on Agriculture and Food Chairperson Senator Cynthia Villar ang mga anak ng mangingisda at magsasaka sa Eastern Visayas na samantalahin ang scholarship program ng Department of Agriculture. Sa kanyang pagbisita sa Eastern Visayas State University, Burauen at Tanawan Leyte chapters, inihayag ni Senator Villar na may nakalaang 700 milyong piso sa Commission on Higher Education para sa implementasyon ng nasabing scholarship program ngayong taon. Dapat mag-aggressive ang SUCs like Eastern Visayas State University plus magtayo ng farm school yung mga farm. At sila rin magturo para ma-avail. Kasi kung mauubos namin yung 500 million, we're entitled to 1 billion. Maliban sa CHED, may inilaan din silang budget sa TESDA para sa vocational courses at skills na may kinalaman sa agrikultura. Noong nakaraang taon, 45,000 students ang kanilang target scholars sa TESDA, ngunit 12,000 lamang ang naka-avail ng programa. Kaya panawagan ng senadora sa publiko na samantalahin ang pagkakataong makapag-aral ng libre sa pamamagitan ng programa ng pamahalaan. Binigyang diin din ni Senator Villar na dapat may business orientation o agribusiness curriculum na rin ang agricultural courses sa bawat kolehiyo para malaman ng isang agriculturist kung kumikita o hindi ang kanyang negosyo. May personal experience ko kasi sa mga agriculture graduate, walang business orientation. Pinagsusuma ko, hindi marunong eh. Oh. Marunong magtanim. So, nakukulang doon. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na si Senator Villar sa mga namumuno sa Visayas State Universities upang maipromote sa mga estudyante ang scholarship program. Kasama ang Tacloban News Team, Rosalie Cos, UNTV News Worldwide. Alamin naman natin ang mga balita sa sports at entertainment kasama si Thalia Javier. Salamat, Atty. Reg. Abante ng 2 stroke ang kasalukuyang kampiyon na si Jordan Spieth
matapos ang opening round ng Masters sa Augusta, Georgia. Pumalo si Spieth ng 6 under par 66 upang pansamantalang kunin ang itaas ng leaderboard. Abante ng 2 palo si Spieth sa New Zealander na si Danny Lee at Irishman Shane Lowry. Sumunod sa kanila ang Englishman na sina Justin Rose, Paul Casey at Ian Pollard, Dane Soren Jeldsen at Spaniard Sergio Garcia ay nagsumite ng 69s. Sina Rory McIlroy at world number 1 Phil Aussie Jason Day ang pinakamainit na mga golfer dahil sa 6 victories sa 13 tournament na sinalihan ay kapwa pumalo ng 72. Nag-enjoy ng gusto ang X Factor UK finalist 4th Impact at The Voice of the Philippines Season 2 semi-finalist Timmy Pavino sa kanilang pagbisita sa The Wish Lounge ng Wish 1075 TV ngayong linggo. Ito ang balita ni Anches Carion. Our magical wish box. Okay, so pipili kayo ngayon. Merong mga songs dito. After the love has gone, full of strangers, got to believe in magic. Bukod sa naging masayang panayam ni DJ Jellikis sa all-girl group na 4th Impact at bagong OPM heartthrob na si Tim Pavino, na-enjoy rin nila ng gusto ang inihandang katuwaan sa kanila sa episode ngayong linggo ng The Wish Lounge ng Wish 1075 TV. Ayan, nagpapasalamat po kami sa Wish Lounge. Yes, for having us. Nag-enjoy po kami kasi parang yun lang, nagko-coffee and at the same time, you know, super fun. And I'm just so blessed and honored to always be here. And I'm just happy that there's a segment like this na sa UNTV because it gives exposure, more exposure to our artists in Manila and in Philippines. Kamakailan ang 4th Impact ay naging sentro ng pagsuporta ng mga Pilipino sa buong mundo dahil sa kanilang naabot na tagumpay sa The X Factor United Kingdom. Labis na pinahanga ng naturang all-girl group ang pinaka-controversial at hard-to-please na hurado nito na si Simon Cowell. Ipinadinig ng grupo sa audience ng The Wish Lounge ang kanilang mga inawit sa naturang talent search show. Hinaranan naman ni Tim ng madamdaming ballad ang mga manonood. Sa Lunes naman ay mapapanood sa The Wish Lounge ng Wish 1075 TV ang isa pang OPM heartthrob at R&B singer na si Daryl Ong. Ajes Carion, UNTV News Worldwide. At yan ang ating mga balita sa sports at entertainment ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Atty. Reg. Maraming salamat, Talia. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad na buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita.